Magandang araw po sa inyo at thank you po. Kamusta po kayo? Nawa po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ano po? At pasensya na po, hindi po live tong ating sinesend para maya't maya po ay pwede nyo pong i-replay o mapakinggan. Ang ating pong mensahe po o lesson ay the motivating power in Christianity. Ano po ba yung nagtutulak para tayo ay sumigla at tayo po ay magkaroon ng pakiramdam na pinagpapala, motivating power. Ano po, ng mga anak ng Diyos. Dito po yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse number 14. Ano po, puntahan po natin ang 2 Corinthians 5:14. Ano po ang sabi? Ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Ang linaw po, no, pag-ibig po ni Jesus ang nagtulak sa atin, no? The love of God constrained us. Pag sinabing ganun ay yan ang nag-inspire sa atin, no? Ang pag-ibig ng Panginoong Heso Kristo. Ano po? Ang nag-inspire sa atin. Kaya kayo po, sino nagbigay ng inspirasyon sa inyo? Marami po tayo pwede maging inspirasyon, pero nawa sa araw na to, ibalik natin ang inspirasyon sa Panginoon. Bakit po? For example po, namatay yung ating mga bayani, di ba? Na-inspire tayo sa kanilang mga gawa. Na-inspire tayo doon sa sakripisyo ng mga istorya ng mga magulang na nag-OFW para sa kanilang mga mahal sa buhay. No? Pero nawa makita po natin yun, hindi po pera, kapangyarihan, o posisyon ang motivation po dapat ng isang Kristiyano. Pag-ibig pa rin. Dahil ang sabi po ng 1 Corinthians 13, ang sabi po yun, kung kahit gawin man po nating sunugin ang ating katawan para sa iba, kung walang pag-ibig, walang kwenta. Ano po? So, napakahalaga po ng pag-ibig ng Diyos. Ano po? The power of the love of God. Ano po? Bakit po? Kung walang pag-ibig po, yung Adan at Ebang nagkasala sa laman ng Eden, ang kanilang mga anak, no? Makikita niyo po doon na kahit sa kahubadan nila, dahil nagtahi nga sila ng igos, alam na nila ang kasalanan, yung dahon itinakip nila, ipinaggawa pa rin sila ng Diyos ng damit na gawa sa balat ng tupa. Dumating ang time ni Noah, niligtas pa rin sila sa malaking dilubyo. Si Moses at ang mga Israelites inilabas sa Egypt. Ano po? At habang nasa wilderness, may pangako po ng Kanaan at iniligtas sila at tinulungan at inalagaan. At sa John 3:16, ang Panginoon po ay namatay para sa atin. Kaya po, anong pakiramdam po? Tayo mga inilabas sa Ehipto ng problema ng kasalanan. The love of God. Number 2 is the love of Christ. Sa Revelation 1:5 at Ephesians chapter 5 verse 2, pinakita po ang kamukhang pangyayari ng si Lazarus po ay iniyakan ng Panginoon at dahil siya ay namatay, no, si Lazarus. John 11:35, Jesus wept. Sa John 17, hindi lang niya iniiyakan ng tao, siya po ay nananalangin para sa atin. Sa Gethsemane, nanalangin siya para sa kanyang kamatayan. Sa krus, sinabi pa niyang patawarin mo sila. Sa John 14, sinabing huwag kayong mag-alala, naghahanda ako ng mansyon para sa inyo. The love of Christ. Pangatlo po is the love for Christ. Sabi po ng Colossus 1:27, Christ in you, nasa atin si Kristo, the hope of glory. If you love me, keep my commandments. Mga kapatid, sa lahat ng ginawa ng Panginoon, kamusta po ang ating pag-ibig sa Kanya? Kaya nga ang sabi po ay sa Ephesians chapter 3 verse 17 to 19, mahayag ang pag-ibig na to sa kapwa, sa ating kapwa mananampalataya, at mahayag po ito dahil sa lahat na tayo'y sa kalwalhatian lamang ng Diyos gumagawa. Kaya, kamusta po ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Ngayon pong araw na to, kamusta po yung pag-ibig na sana nakikita po sa atin para sa Panginoon? The love of God, the love of Christ, and the love for Christ.
the motivating power in Christianity. Tandaan niyo po, walang Kristyanismo kung walang pag-ibig na nahayag. Maraming salamat po. Pwede ko po ba kayo ipanalangin? Lord, ngayon nahahayo po at tutungo kami sa kanya-kanya po mga trabaho, pag-aaral, o anumang gawain. Ingatan niyo po sila. Provide niyo po ang kanilang pangangailangan. Yung nakikinig pang noon, nawa po ay yung mensahe po ay talaga maging inspirasyon sa kanya. At Lord, sa ilang kami nagtitiwala. Bahala po kayo sa aming mga kinaharap na problema. At thank you Lord na sa mga pagsubok na ito kami po ay nagiging tapat sa iyo. Nasusubukan ang aming katapatan. At pangalawa, Panginoong Diyos, sa lahat ng mga nangyayaring ito natuwid namin para sa iyo ang aming mga landas. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. Mahal po tayo ng Panginoon. Kaya kailangan po natin siya. Amen? Papuri po lamang ay sa Kaniya.